Thank you, Abe. Anyway, good morning, everyone. I was tasked to introduce a very important personality. Anyway, I take this as an opportunity because our speaker this morning needs no further introduction. Everybody knows him. That's probably the reason why he garnered the highest number of votes during the last senatorial election. Ang ating panauhing pandangal ay isang revolusyonaryo na huhubog sa serbisyo publiko at kasaysayan ng ating bansa. Aksyon, hindi drama. Ang kanyang paninindigan sa kanyang paglilingkod sa Senado ng Republika ng Pilipinas dahil sa ibinigay na tiwala ng higit na 26.6 milyong Pilipino na halal po siya bilang number 1 senator ng bansa noong nagdaang 2022 national elections. Ang kanyang layunin ay revolusyonaryong pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng boses ng bawat sambayanang Pilipino at pagtatanggol sa mga mahilagsado at nasa laylayan ng lipunan. Bilang kauna-unahang Pilipino-Muslim na senador sa loob o sa nakalipas na 30 taon, itinuturing niya ang kanyang pagkakaluklok sa serbisyo publiko bilang simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino, anuman ang tutubong pinagmulan o pananampalataya. Siya ang tumatayong kampyon ng Muslim Mindanao na nagpahangad na isusog sa Senado ang mga panukalang batas na titiyak ng pagmamagalang, kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon ng Bangsamoro. Bilang tagapangulo ng Senate Committee sa Cultural, Communities, Public Information and Mass Media at Constitutional Reform, tinitiyak ng ating kagalang-galang na publiko na nakasentro ng kagalang-galang na panauhin na may saysay ang bawat piso mula sa bawat pinaghirapan ng ating taumbayan. Ang kanyang serbisyo publiko ay nakasentro sa kapakinabangan ng mga mahihirap at pagpapaunlad ng mga lokal na pamahalaan. Game-changing. Ganun natin mailalarawan ang kanyang agenda sa lehislatura, kabilang na ang paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng komunikasyon ng gobyerno, pagbibigay ng akses sa paggamit ng medical na cannabis, at pagtiyak na ang reforma sa konstitusyon para sa pagpapaunlad ng ating inang bayan. Sa ating mga minamahal na kababayan sa araw na ito, akin po ang karangalan na pakilala ang ating kagalang-galang na panauhin, Senator Robin Hood Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ako po ay bumabati sa inyo ng kapayapaan, awa at gantimpala ng Panginoon Diyos. Muslim, Kristiyano, Hudyo, Katutubo,
Iisa lang po ang Panginoon na naglikha sa atin, kaya tayo po ay magkakapatid. Bago po ako salita ng biglaan po ito. Ang sabi, puputol lang ng cutting lang ng ribbon, pero alhamdulillah. Una, gusto ko pong batiin, siyempre, ang aking pinsan. Hindi niya binanggit yung Carino. Pero kami po ay magpinsan kasi ayaw niyang aminin na mas gwapo siya sa akin. Gusto ko pong itaas ang upuan ng aking pinsan, Sir Toti Carino. Alam mo, insan, ako'y tuwang-tuwa sapagkat hindi kita nakilala bilang nakilala kita, isang mayaman na pinsan ko na maraming pera, maraming ari-arian, hinihiraman ko ng cottage. Pag wala akong pera, inuutangan ko. Yan o, kilala ko siya doon. Hindi ko siya kilala na ganitong klaseng tao na gustong tumulong sa mga Pilipino. Kaya tuwang-tuwa ako, insan, nung nakita ko to. At syempre, binabati ko po ang lahat ng bumubuo ng organisasyon nito sa inyong ika-50 taong anibersaryo. Golden. Napakagandang symbolism sapagkat golden anniversary sa inyong ginintuang adhikain para sa mga Pilipino. Napakasarap po basahin nun, no? A home for every Filipino. Wala nang gaganda pa dun. Sapagkat ang tahanan, kahit gaano mang kalakihan, maliit, malaki, hindi importante yung sukat. Sapagkat ang bawat tahanan ay palasyo ng isang tao. At kapag meron kang palasyo, doon nag-uumpisa yung bilib mo sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng respeto sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng kaharian. At kapag yan nangyari sa bawat Pilipino, hindi na tayo matatawag na api. Kasi alam naman natin, 80% ng ating mga kababayan ay nabubuhay sa kahirapan. 20% lang ang mayayaman at lalo pang yumayaman. Sa napakagandang talumpati ng ating Senador Frederick Go. Alam mo, boss, divine intervention yun. Sapagkat, alam mo, hindi lang isang beses nangyari, 2 beses. Yung pangatlo, sa akin galing. Alam nyo, yan ho ang problema ng ating bayan. Itong bayan natin, mahilig kayong paulit-ulit maghalal ng mga politiko. Recycled. Paulit-ulit. Gustong-gusto nyong maghalal ng paulit-ulit. Kaya yung hinihingi nyong pagbabago, hindi naman nangyayari. Kasi wala naman nagbago sa mga hinahalal nyo. Dapat mag-umpisa kayong maghalal ng mga katulad ni Frederick Go. Naniniwala sa foreign investment. Sa kanyang talumpati, ang linaw. Ang kailangan ng bansa natin ay foreign investment. Kagaya ng Singapore, kagaya ng Thailand, kagaya ng Indonesia, kagaya ng Malaysia, kagaya ng Vietnam. At ngayon, Bangladesh, overtaking us. Kaya nyo bang tanggapin yon, mga kababayan? Bangladesh overtaking the Philippines. Dahil sa foreign investment. At kayo, naghahalal kayo ng mga politiko na hindi naniniwala sa foreign investment. Hanggang ngayon, ang ating economic provision sa konstitusyon ay saradong-sarado. Wala tayong mai-offer sa mga foreign investors na security. Kaya sana, doon sa napakagandang talumpati ng ating sekretaryo, namnamin natin yung tamis nun na hindi tayo kailanman uusad hanggat hindi natin binubuksan ang ating ekonomiya.
Bilang, ayoko na masyadong pahabain, baka pati si Insan maging senador na rin. Gusto ko pong batiin lang ang ating mahal na Mayor, Pasay City, Mayor Amy Calixto, sa pamamagitan po ng kanyang Chief of Staff, Attorney Peter Pardo. At siyempre po, ang ating Vice Chairman, Jerry Navarrete, ang ating Executive Vice President, Elsie Chua, Expo Chairman, Tetchi Bautista, at ang ating pong CREBA chapters, Luzon, Visayas, at Mindanao. Bilang pagtatapos ng aking biglaang talumpati, mga mahal kong kababayan, kailangan po natin mag-akit ng mga dayuhan na mag-i-invest sa ating bayan. Sabi ko nga po kanina kay Insan Toti, di ba pagka nandun kayo, wag na tayo lumayo diyan sa neighborhood ninyo. Kapag merong dalawang magkapitbahay nagdagaaway, lalapit ka ba? Pupunta ka ba doon at makikisama sa gulo? Siyempre, hindi. Ang kailangan po natin sa bansa natin, kapayapaan. Kailangan natin ipakita sa buong mundo kung ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, kaibigan nating lahat. Wala tayong kaaway. Kaya dapat yan ang ating tayuan upang ang negosyo dito sa Pilipinas pumasok. Upang ang negosyo ninyo ay lalong mabuhay, lalong lumakas. Yaang 50th na yan ay maging 100. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat sa kagalang-galang na Senador Robin Padilla. Another round of applause, please. And we'd like to invite our President and cousin, mas poging cousin, Senator Federico, and the other officers to join us to award this certificate of appreciation to our Honorable Senator. Thank you very much, Senator Robin Hood Padilla. Salamat po ng marami. We will be moving on with our program.